At sa kasagsagan naman po ng Bagyong Christine, nagsagawa po ng aerial inspection si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para makita po yung lawak ng pinsala ng hagupit ng Bagyong Christine sa iba't ibang lugar po sa Luzon. Mas pinaigting at pinabibilisan na rin po ang relief operations alinsunod sa kautusan ng Pangulo. Alamin po natin ang detalye sa live report ni Eden Santos. Eden. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang walang tigil na rescue at relief operations sa mga sinalanta ng severe tropical storm Christine. Makalipas ang halos 4 na araw, sunod-sunod na ang pagpapadala ng iba't ibang tulong ng gobyerno sa mga biktima ng Bagyong Christine. Yan ay matapos ang unti-unting pagtigil ng malalakas na ulan at pagbaba ng tubig baha na sanhi ng pagkaantala ng tulong mula sa national government. Nakatutok ang relief at rescue operations sa mga lugar sa Bicol Region. Sa ikalawang situation briefing na ginanap sa Malacanang, idiniin ng Pangulo na hirap makapasok ang tulong sa Bicol dahil sa malakas na ulan at matinding pagbaha. Mukhang the problem is not the availability of relief goods and the responders, but is the accessibility dun sa areas, especially in Kamsur, dahil marami pang nakalubog. Sa situation briefing ay nakiusap kay PBBM si Naga City Mayor Nelson Legacion na matulungan sila sa pagkain, tubig at mga damit. Anya, nasa 20,000 pamilya pa sa 9 na barangay ang lubog pa sa tubig baha. Pero I must admit, Mr. President, at hinihingi po namin yung tulong, particularly ng DSWD, kinukulang na po kami sa pagkain, sa tubig. Kung matutulungan po kami ay malaking utang na loob po namin ito sa pamahalaang national, sa inyo pong administration, Mr. President. Meron pong casualty na nai-report po sa amin, 13. At of course, maraming damage to properties, both personal, even real properties. Agad namang tiniyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na ready for pickup ng mga food packs at magpapadala rin ng 2 water concessionaires ng galon-galong tubig. Kinumpirma ng kalihim na na-stranded sa kahabaan ng Maharlika Highway, particular sa Milaor ang mga truck na may dalang relief goods at iba pang mga kailangan. Thank you, Mayor. Mr. President, I updated the mayor that right now, for our regional warehouse, we still have 86,000 family food packs. And I assured him, magkatabi naman ho kami, na he can pick it up anytime. He has a standing request of 30,000. We're ready to distribute that, Mr. President. Of course, he'll take charge with the last mile, pero we still have food on the ground. And I assured him already that ready ho ang national government to augment his needs. Pagkatapos naman ng situation briefing, nagsagawa ng aerial inspection si PBBM sa ilang lugar sa Cavite at Batangas na sinalanta ng Bagyong Christine. Dito tayo sa Villamor Air Base at pasakay na tayo ng chopper. Sasama ang Net25 News at iba pang mga news agencies sa gagawing aerial inspection ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bahagi ng Cavite at Batangas upang alamin yung lawak at tindi ng pinsalang idinulot ng Bagyong Christine. Nakasakay na kami ngayon sa chopper at anytime ay lilipad na para makasama sa gagawing aerial inspection ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lugar na matinding napinsala ng Bagyong Christine. Kabilang sa dinaanan namin ay ang mga palaisdaan sa Laguna de Bay. Kita ang mga fish pen na lubog pa dahil sa taas ng tubig. Kapuna-puna rin ang epekto ng bagyo maging sa mga komunidad sa mga coastal areas sa Batangas at ilang palayan. Nasira ding tulay.
Pero sa kabuuan ay halos humupa ng baha sa karamihan ng mga lugar na dinaanan ng chopper. Kasama ng Pangulo sa aerial inspection sina DILG Secretary John Vic Remulla, DPWH Secretary Manuel Bunoan at iba pa. Okay. Nakatapos na tayo ng pagsama kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang sinagawang aerial inspection sa mga lugar sa bahagi ng Batangas City kung saan ay halos inabot ng 1 oras at 25 minuto yung kanyang aerial inspection. Nakita natin simula nung tayo ay take off dito sa Villamor Air Base hanggang sa makarating tayo sa dinaanan natin Pasig, diyan sa bahagi ng Laurel area, sa Lemery, sa Lipa, sa Nasugbu hanggang sa Nobeleta ay halos nag-subside na yung mga baha, lalo na doon sa mga lugar ng mga kababayan natin sa bahagi ng Batangas. Pero yung may mga area na nakita natin na talagang nasalanta ng Bagyong Christine kasama yung mga mangingisda at yung agrikultura. Bukas ay bibisitahin din ni Pangulong Marcos ang Camarines Sur upang alamin ang kalagayan ng mga biktima ng Bagyong Christine. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.